Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Ang ating pong pamagat para po sa episode na ito o pitak na ito ay COVID-19, pabor kay Duterte, kaya pinapalawig pa. Alam po ninyo, itong ating pong pamagat na ito ay hindi po ito kathang-isip lamang. Ang pinagbatayan ko po dito bilang isang veteranong journalist ay yung pong mga nangyayari ngayon magmula po ng mga 3 linggo na, at yan po ay nakikita natin na nagdala pa sa akin before the first lockdown in 2020. Akin pong pinag-aralan mabuti at nireview ko yung ating pong mga social media at nakita ko na talagang sa halip na humupa itong COVID-19 sa Pilipinas ay para po ba itong lalong sinususugan, at nakita ko na ito ay pabor kay Duterte at sa kanyang demonyong administration. Ano po ang ating pagbabasihan dyan? Yung po bang tinatawag nilang testimony, circumstantial evidence, yung pong mga fact after the act, yung mga nangyayari matapos po yung teorya na yan ng COVID-19. Nakita po natin na bagamat napakalaki ng budget, ito pong nilaan ng Duterte administration dito po sa COVID-19 pandemic na ito na galing naman sa China, walang ginawang hakbang ang gobyerno para yan ay masawata. Umpisa pa lamang, nagbabala na po kami, sinabi na namin na sana wag na kayo magpapasok muna ng inchik dyan sa ating mga paliparan. Ang sabi ni Bongo, ang sabi niya, why select them out? Bakit natin pag-iinitan ng mga inchik? Hindi po natin pinag-iinitan ng mga inchik. Ang dami nating kaibigang inchik dito po sa Pilipinas. Lumaki po tayo, parati po tayo may kaibigan, barkadang inchik, at nasanay na po tayo sa mga inchik na ito. Mga Taiwanese, mga Pokyanese, at kung sino-sino mga inchik. Pero itong inchik na ito na mga komunistang China na sumasakop po sa ating karagatan, binabangga ang ating mga mangingisda, inaaway ang mga Pilipino, abay yan po mga inchik na kaaway po natin. Bakit po natin sila pa nagdala nitong COVID-19 dito sa ating bansa at sa buong mundo? Ang kanilang agenda sa aking pong pag-aaral ay kung paano mababawasan ang mga tao dito po sa buong mundo. Akalain po ninyo yan, ang komunistang inchik ay mas magaling pa at mas masahol pa ang kanyang kapangyarihan kaysa sa Diyos. Kaya niyang bawasan ng 30% ang populasyon ng buong mundo sa pamamagitan lamang ng kanyang Wuhan 400 virus. Nabasa na po natin yan sa isang aklat na copyrighted 1982, yung Wuhan 400 na yan ay nandyan sa aklat sa library ni Dean Koontz. Yan po ang pangalan ng American author na yan. Dean, parang James Dean o kaya Dean ng kolehiyo. Dean Koontz, K-O-O-N-T-Z. Dean Koontz. 1982, sinulat niya na po yung Wuhan 400 virus na yan at kanya na lang predict ito pong mga nangyayari ngayon. At sang-ayon po sa kanyang aklat, yung po nangyayari ngayon, yan ang nangyayari. Ngunit ang pinakamasahol po ay sa Pilipinas sapagkat etong demonyo na Pangulo ninyo, ang pangalan ay Digong Rodrigo Duterte, ay ginamit po itong COVID-19 upang palawigin o palakasin ang kanyang pananakot sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Ang kapital ni Duterte sa pagkapangulo ay hindi utak, hindi plataforma de gobyerno, ang kanyang pambobola at ang kanyang pananakot sa mga Pilipino. Umpisa pa lamang, I will kill you, I will kill you. Parati na lamang nagkikwento sa kanyang mga press con na meron siyang napatay nung siya 16 years old pa lamang at meron siyang pinapatay na inuhulog niya
Inilaglag niya mula sa helicopter sapagkat ayaw umamin. Yung witness na nakakita na kasama nung inilaglag, nakita niya na inilaglag yung kanyang kasama. Nilaglag na rin siya. Hindi naman siya suspect na dampot lamang siya. Dahil po sa mga kwentong ganyan, abay, kinatakutan masyado itong si Duterte at kinapital niya yung karuwagan ng mga Pilipinos. I offer no apologies for that karuwagan na thing. Pero talaga po namang sumusuko lahat dito kay Duterte. At ang tingin po nila, sapagkat hindi ako sumusuko, meron daw akong topak, meron daw po akong suicidal instinct. Maybe so, pero importante, hindi tayo nagpapatakot dito kay Duterte at hayagan. Sinasabi ko na itong COVID-19 ay ginagawa niyang palabigasan, dahilan para nakawan ng ating pong kaban ng bayan at gamitin pa bilang martial law, maging curfew, maging ECQ ang buong bansa dahil po sa COVID-19. Tuloy, hindi pwedeng magprotesta, huhulihin ka kahit na meron kang face mask. Pag hindi ka nag-social distancing, kayo'y nakasakay sa bus, kayo'y nakasakay sa jeep, pareho ng bunyog ng pagkakaisa. Nakasakay sila sa jeep, papunta sa February 22 anniversary ng EDSA. Hinuli lahat sapagkat wala raw social distancing. Siyempre, jeep yan, magkatabi kayo. Isang grupo lamang kayo. Hinuli, ikinulong, pinuntahan ko doon po sa San Jose del Monte Police Station. Ikinulong doon po sa masikip na kwarto. Wala lalong social distancing. Magkakasama pa mga disenteng babae, mga ginang ng tahanan, estudyante na naniniwala po na dapat magprotesta ang Pilipino. Yun lamang ang kanilang kasalanan. Isinama sila sa mga drug addict, isinama sila sa mga prostitute, suspected prostitute, isinama sila sa mga shoplifters, isinama sila dun sa mga drug traffickers, at siksikan pa sa loob po ng kulungan. Right there and then, nag-protest po tayo. At sinabi ko, bakit ganyan? Yung pala napabalita pa na yung kulungan na yan ay dahil po sa kapabayaan ng Philippine National Police. Ay nagkaroon pa ng COVID incidents doon. Pagkatapos huhulihin nyo yung nasa jeep, mabuti doon at humahangin. Ilalagay ninyo, 11 of them inilagay sa isang kulungan, isang selda, kasama mga suspected prostitute, kasama yung mga shoplifters, kasama na kung sino-sinong mga suspected common criminals. Sila po ay hindi criminal, hindi common criminal. Yan po mga nagpro-protest, ang tawag po dyan ay mga protesters lamang. Sila po ay mga, kung talagang tutusin, political detainees. Political po ang kanilang pinakikipaglaban. Ngayon, ito pong paggamit ng COVID-19 bilang 45 caliber ni Duterte para hold upin ang kaban ng gobyerno, ito po ang ating pong ibubunyag sa inyo. Yung pong mga nasa likod ng Farmalay, yan sila Michael Yang, si Lincoln Ong, Christopher Lau. Abay, isa lamang po ang common denominator yan. Panay bata ni Duterte. Bakit po nagkakataon lamang yan? Mga kumpari pa at kasama pa ni Bongo. Si Bongo na alalay lamang dahil sa kanyang popularidad sa mga gunggong ng mga Pilipino at dito sa pandaraya ng Comelec at Smartmatic. Naging top-notcher senatorial candidate. Nanalo itong Bongo na ito. Magnanakaw ito. Bakit hindi niya ako nadidemanda? Sapagkat alam niya na nag-practice ako ng journalism sa Davao at alam ko yung kanyang CLTG Construction, Christopher Lawrence Tesoro Go Construction ay binigyan ni Duterte ng bilyong-bilyong halaga ng kontrata samantalang sila ay siguro nasa 1 million, 6 million capitalization lamang. Bilyon-bilyon na binigay. Kaya nga sabi ni Duterte, huwag niyong mamatahin. Yan si Bongo. Bilyonaryo yan.
At diyan nagsasabi ng totoo itong si Duterte sapagkat siya ang nagpanakaw ng bilyon kaban ng Davao City diyan sa kanyang Special Assistant to the President SAP Bongo. At tayo naman Pilipino, may bumoto pa, hindi bali naman daya sila, pero huwag naman yung boboto. May bumoto pa dyan. Ayan, ngayon, Pharmalay. Pharmalay mga kaibigan, isang full Chinese corporation, binigyan ni Secretary Duque ng 8 billion peso award na ipambili ng mga face shield na overpriced na hindi naman pala kailangan, milyong face mask na kaya naman bumili ang mga Pilipino pero kinakailangan magkaroon ng dahilan upang gastusin ang budget ng Department of Health. Yan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng sipain, hindi pwedeng paresignin, hindi pwedeng bitawan ni Duterte etong si Francisco Duque sapagkat ito ang kanyang kakutsaba sa pandaraya at pananakot sa mga Pilipino. Kaya po meron tayong ECQ, meron tayong curfew, gawa ng Department of Health. Yan po ang pasimuno ng pagkukunwari na talagang delikado na ang buhay ng mga Pilipino. Araw-araw, meron mga datos nagsasabing ngayon, 1 million plus na tayong nabiktima ng COVID. Bakit hindi magkakaroon ng 1 million yan? Bukod sa dinadaya na ng Department of Health ang datos, wala pang ginagawa kundi pinapagrabe pa yata, pinapalawig pa itong COVID-19. At dapat nilang palawigin sapagkat yan ang kumukontrol sa mga Pilipino. Yan ang nagiging dahilan kung bakit lalo pa silang yumayaman. Ito si Michael Yang, na drug lord, ay papakita po natin maya-maya yung kanya pong yung expose ni Colonel Asierto tungkol po dyan sa Michael Yang na yan at kung bakit hindi binibitawan ni Duterte bilang kanyang kapanalig. Yang in-check na yan, si Michael Yang, ang sabi niya, yan ang aking conduit, yung connect niya sa China. Bakit hindi ko magiging conduit yan? Yan ang drug lord ng Davao City, chikchonga ang salita niyan. At yan ang ginagamit ni Duterte para mapalapit siya at maibenta niya ang nasyonalismo o soberenya ng bansang Pilipinas. Ngayon, panay po tayo reklamo, naririnig ninyo sa kawalan ng demokrasya. Meron naman po tayong mga solusyon. Una, dyan po sa COVID-19, kung totoong gusto ng administrasyon na ito na masawata, mabawasan yung COVID-19 na yan, abay makinig siya dyan sa Vice President niya, kay Leni Robredo, may anak na doktor yan, at higit sa lahat, yan ay may pagmamahal sa bansa. Pinakita na po niya kung anong magagawa niya. Nagkaroon siya ng sariling swab cab, nag-offer ng swab test ng libre. Ang anak niya, ang humaharap, frontliner, walang sweldo, umiikot sa buong Metro Manila, nagbibigay, nagtitest ng swab test. Bakit walang ganyan ang Department of Health? Bakit walang ganyan? Bakit hindi lumibot? Magkaroon tayo ng kahit na 200 swab cab na yan sa 400 billion na ninanakaw ng Duterte Duque gang. Bakit hindi man lamang kumuha niya ng kinuha nila? Overpriced na ambulansya at balita ko, ginagamit pa yan ng kanilang mga pamilya upang sa traffic ay walang hihinto sapagkat nakalagay ambulansya, kumpleto ng ilaw, kumpleto ng sirena at binili yan ng 2.5 million pesos bawat isa samantalang ang halagang tunay ay 1 million pesos lamang sang-ayon sa mga local government unit na bumili po niyan. Ano po ang ating konklusyon? Ginagamit ng Duterte Duque tandem na yan ang pagbili ng mga bagay-bagay upang magsilbing dahilan sa kanilang malawakang pagnanakaw. Ngayon mga kaibigan, yan po ang ating pong suggestion. Ang ating suggestion ay palawigin ang kampanya laban sa COVID-19. Ang kampanya ay kinakailangan may dala kayong gamot. At kung gusto nyo talagang magkampanya ng bakuna, magdala kayo ng mga artista.
dalhin ninyo sa mga probinsya, dyan sa swab cab ninyo, at magdala kayo ng mga doktor, magbakuna kayo, at marami pong darating dyan, lalo tigit pagka nakausap nyo si Angel Locsin na magkampanya sapagkat makabayan po yan. Huwag na ninyong ginagamit yung red tagging na yan, red tagging. Ang kalaban natin, hindi komunistang Pilipino. Ang kalaban natin, komunistang inchik na kakampi ng digonggong na Rodrigo Duterte. Ngayon, ano po ang ating mga solusyon? Ito, nakikita po natin itong COVID-19 ay ginagamit ni Duterte at ni Xi Jinping upang malito tayo, mawala tayo sa atensyon na tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga naval vessels ng China sa ating pong karagatan. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga Pogo Military Liberation Army ng China sa ating kalunsuran. At tayo nagkakagulo dyan po sa bilyon-bilyon na kawan ng COVID. Tayo nagkakawindang-windang sapagkat hindi tayo makapaghanap buhay dahil lang po dyan sa ECQ na peke naman ang dahilan nitong si Duterte at Duque. Kung talagang maging sincero lamang itong gangster na si Duterte, minsan konti lamang maging sincero siya, sipain niya yung mga corrupt, sipain niya si Duque sapagkat yan ang nagpapalaganap ng COVID-19 sa Republika ng Pilipinas. Ngayon, ano po ang gagawin natin mga taong bayan? Meron po akong gagawin. Ako po ay maglulunsad at nilulunsad ko sa araw na ito ang panawagan na ako po ay magproprotesta, maglalakad ako from Apari to Jolo. Gagamitin ko po ang aking sasakyan upang manawagan ahead of me. Isasakay po namin sa barko yan. Pagdating po namin sa mga pantalan na hindi po kami pwede maglakad sa tubig, abay, aabot po kami ng Jolo. Ano pong purpose dito? Para gisingin ang mga Pilipino na manindigan tayo laban sa China. Ano po ang pangalan ng ating pong gagawing proyekto? Walk for Peace, Walk Against China and Corruption. Carbonell kontra China at kontra korupsyon. Yan po yung magiging dahilan. Ngayon, 7 po ang aking pong kailangan na kasama dyan. Kasama na po ako. Nananawagan po tayo sa ating pong mga makabayan leader, pareho ni halimbawa dyan sa Mindoro, nandyan si Charles Caragin, dyan sa Bulacan, nandyan si Percy Kevin de Guzman, nandyan din si kasamang Joe Ladd. Nananawagan po tayo sa ating pong mga kaibigan at ka-fraternity brother sa Alpha Pi Omega, yan si Dick Saria, yan si Eli Guarin. Nananawagan din po tayo sa Tau Gamma sapagkat tayo po hindi makakalaban. Magkakaiba lamang tayo ng fraternity, pero let's join up against one common enemy. Ang format po nito, pareho po na nagawa ko noong 1987, naglakad po ako ng 1,000 kilometers. On record po yan. Sino po mga witnesses natin? Andyan, buhay pa sila Aya Yopangco, Oliver Algas, John Aniceta, mga media. Nakita po nila, naglakad po tayo mula po sa Apari hanggang Daet, Camarines Norte, 1,111 kilometers po yan. 1111. Kasama ko po dyan yung kapatid ng ambassador na si Loreto Libid. Kasama po natin dyan na naglakad. Kasama natin yung registrar na Magsaysay Memorial College na newspaper man din, si Ginoong Antonio Rapanan. At yan po ay nakakompleto kami ng lakad 1,111 kilometers in 43 days. 43 years old pa po ako noon. Ngayon, gagawin muli po natin. Mag-uumpisa po tayo sa Apari. Ito pong buwan na ito, kung gusto po ninyo malaman kung kailan namin ilulunsad yan, mag-subscribe kayo dyan po sa YouTube ko, Kawalan Demokrasya, sapagkat bibiglain po natin yan. Hindi po natin pwedeng i-announce, telegraph the punches, or trumpet your move ahead of the enemy.
yung po mga or for the enemy, yung mga kaaway po natin, ngayon pa lamang maghahanda na yan. Pero pagkabiglaan, mabibigla po natin. Hindi nakahanda yung mga yan. At sapagkat mga Pilipino rin yan at duwag din, hindi yan kikilos kung kukonti sila. Kikilos lamang yung mga yan pag batalyon sila. At bago sila makaipon ng batalyon, nandun na po tayo sa karsada at naglalakad na dala ang bandera ng Pilipinas. Mag-subscribe na po kayo. Ito po ang kawal ng demokrasya. Waldy Carbonell nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Sa